Alright mga minamahal, yes, it's me again, Alicia nyo, nagbabalik muli para sa ating panibagong video. So ngayon nga po, pag-usapan natin to. Sabi dito, 15,000 dagdag sahod para sa mga guro, isinusulong ni Senator Risa Ontiveros. Alam ninyo, kung bibigyan natin ng comparison, itong si Sara Duterte, mas masasabi ko pa talaga na mayroong simpatya itong si Senator Risa Ontiveros sa mga kaguruan. Merong pagmamahal sa mga kaguruan, itong si Senator Risa Ontiveros, nakakaramdam. 'Di ba? Kasi, yung mga teacher, hindi naman kasi yan mga robot eh. Magkano ba yung sweldo ng mga teacher ngayon? Pinaka mababa kapag bagong pasok ka pa lang sa gobyerno, 29,000. Babawasan pa yan ng tax, lahat-lahat. So, I think malinis na dyan yung 20. 'Di ba? So, ngayon, bakit si Senator Risa Ontiveros ang nakaisip nito? Hindi ba dapat mas naisip yan noon ni Vice President Sara Duterte nung siya ay nasa Department of Education Secretary? Kasi humingi si Sara Duterte ng napakalaking funds. 'Di ba? Pero at the end of the day, hindi naman tumaas ang sweldo ng ating mga kaguruan. Binigyan niya lang ng 1-month vacation leave and then back to work ulit. Yan lang siguro yung magandang nagawa ni VP Sara Duterte, and the rest, puro kabalbalan. Alam niyo sa teaching profession kasi, may mga teachers na hindi naman nila master yung isang subject, pero dahil nga kulang, nilalagay na lang doon. For example, diba, sana maayos yung yung backer system din. Isa din yan sa hinihiling ko kasi tawag mga minamahal, naging isa din akong estudyante ng nag-aral din ako sa profession ng pagiging guro. BS Ed major in English. Hindi nga lang tayo nakapagtapos doon. So ngayon, meron kasi tayong mga story na naririnig coming from the real teacher talaga. Yung mga kakapasok pa lang, 'di ba? Na guro, kakapasa pa lang, 'di ba? Na nakapasok dito sa ating government. May mga teacher na ang pinaka-main nila, ang pinaka-alam nila, ang pinaka-professional lang talaga nila, isabi na lang natin major in English. Pero dahil kulang ang teacher sa math, kahit major in English sila, nilalagay sila dito sa major in math. Kaya ang ending, hindi nila na tuturo ng maayos ang subject, gawa nga ng hindi naman nila alam, kasi hindi naman nila profession yun eh. Hindi naman yun yung pinag-aralan nila. Diba sana baguhin yung ganong klaseng sistema? Kasi hindi naman po robot ang ating mga guro. Pangalawa, sana, diba, sa Department of Education, ngayon na nananawagan tayo kay Sani Angara, na hoping sana yung mga classroom makapag-build pa ng mas madami. Diba? Kasi may mga teacher na sa isang classroom, dalawa ang nagtuturo. Back and forth. Diba? Dito si teacher 1, dito si teacher 2. Grade 5 and grade 6. Nagkakatalikuran lang yung mga yan. Diba pansinin nyo, sobrang hirap ng sitwasyon ng ating mga kaguruan ngayon. Kaya deserve nila kung sakali mang dagdagan ng 15,000 ang sahod na ipinapandukala ni Senator Risa Ontiveros. Meron pa akong pinupunto. Diba maliban pa doon mga minamahal, yung mga books. 'Di ba? Sana man lang hindi na nag-share ang mga estudyante yung 5:1 na books kasi minsan kinakabi pa ng mga guro, 'di ba, ang pagbibigay ng libro sa mga estudyante kasi naaawa sila. 'Di ba mga minamahal? So, kung meron man akong masasabing mayroong simpatya dito sa ating kaguruan, walang iba kundi si Senator Risa Ontiveros. Kasi in the first place, hindi naman siya naging Department of Education Secretary. Pero tingnan ninyo, siya pa yung nagsusulong ng ganitong klaseng batas. Diba? Pansinin ninyo, samantalang nung dating Department of Education Secretary, wala talaga. Ano yung naririnig natin? Ghost Project. Ghost Students. Diba? Pinaplug ng COA. Bagsak ang PISA. Diba? Mga minamahal, out of 85 countries, pang ilan tayo? 83. Diba talagang talagang pinapahirapan ng ating mga kaguruan. May mga times pa nga, siguro naman may mga guro na nakikinig sa atin ngayon, no? Experience nyo yon. Kunyari, pagdating nyo ng bahay, dapat sana matutulog na lang kayo. Kasi syempre, pagod kayo sa mga schoolworks eh. Pero ano yung nangyayari?
nagsusulat kayo ng mga paperworks, dinadala nyo yung trabaho nyo sa bahay kahit dapat pang eskwelahan lang. Hindi ba dapat yung focus ng mga teacher is pagtuturo? Bakit ang dami nyong ginagawang mga paperwork sa kanila? To the point na, natutulog pa ba yung mga guro? Diba, tanong lang, mga minamahal, natutulog pa kaya itong ating mga kaguruan? May mga times na ganun na dapat sana pagdating ng bahay, matutulog na lang sila. Pero ano yung ginagawa? Nakaharap sa laptop, ang daming kinocompute, ang daming mga sinusulat. Di ba, pansinin ninyo, sana mabago yung ganyang klaseng sistema bukod pa sa dagdag na sweldo sa ating mga kaguruan. So, ngayon, itong 15,000, kung sakali man, di ba, na isinusulong ni Senator Risa Hontiveros ay maaprubahan, talagang sobrang pasasalamat ko sa kanya. Di ba? Sana ma-push through ito. Di ba? Kahit nga lang 10 basta magkaroon lang ng dagdag sweldo kaysa naman sa wala. Ang tagal nang hinihiling niya ng ating mga kaguruan kasi, you know what, mga minamahal, sobrang nakaka-stress ang maging guro. Ang dami nga din ngayon na, tawag dito, nakapasa. Kakapasa pa lamang sa board exam pero walang mga trabaho. Bakit? Mayroong palakasan system. Yung backer system, sana matanggal na yung ganon. Diba, hindi di porket ka mag-anak ka ni ganito ganyan. Hindi di porket malakas ka sa abo. Diba, makakapasok ka na agad sa mga ganyan-ganyan. Hindi dapat ganon. I think dapat first come, first serve. Kung sino ba yung mga deserve. Diba, hindi nyo dapat pinapahirapan. Diba, ang mga nag-a-apply ng trabaho. Mga minamahal. Diba? So ngayon, anong batas ba ito? Providing for 15,000, tawag dito, Senate Bill number 211. Yung dagdag pasweldo na isinusulong ni Senator Risa Hontiveros. Kaya nga nagpapasalamat tayo kay Senator Risa Hontiveros Napakagaling. Diba? Siya yung tipo ng merong pagmamalasakit, merong pag-aalala. Mapabata man yan or matanda. Kasi tingnan ninyo, sa mga kabataan, talagang kinundinan niya yung ginagawang pang-aabuso ng mga foreign entity dito sa bansa natin. Diba? Sila na nga yung dayuhan, sila pa yung nambabastos sa ating mga kabataan, yung child pornography. Diba? Na mga wanted doon sa ibang bansa, tapos dito gumagawa ng kabalbalan. So, lahat kinukundina. O, yung kulto na simbahan, kinundina niya. Diba? Halos lahat. Talagang masasabi ko na si Senator Risa Hontiveros is one of the best senator ever that we had in the country. Diba? Kaya, instead na i-bash ng mga DDS, itong si Senator Risa Hontiveros, kasi may magsasabi na naman dyan, saan kukuha ng pondo? Dami namang tax na binibigay ng mamamayang Pilipino. Diba? Tapos magtatanong kayo, saan kukuha ng pondo? Binubulsa nga lang yan ng mga senador sa kanilang flood control. Diba? Dapat nga yung budget sa flood control, bawasan yan Diba? Kung billion man yan, gawing millions na lang. Kasi hindi naman napupunta sa tamang tamang landas. Pansinin ninyo? Diba? Mga minamahal. So, nakaka-proud itong si Senator Risa Hontiveros. Literal na mayroong malasakit at puso para sa mamamayang Pilipino. Alright, mga minamahal, yun po. It's me again, Alicia nyo. Yes, nagbabalik muli para sa ating panibagong video. Ingat, mga kababayan.